mga produktong binibili ng mga parokyano. Kadalasang iniendorso ng mga artista at kilalang tao. Pero ang ilan sa mga ito ang nag-eendorso mga politiko. Sa kahabaan ng North Avenue sa Quezon City, makikita ang maputi at makinis na mukha ni Senador Loren Legarda. Ang malaking billboard ng senadora, hindi proyekto ang ibinabandera, kundi isang produktong pampakinis at pampaputi daw ng putis. We were asked and we thought it would be a good way for exposure and to generate awareness, and the proceeds of these billboards would go to good social services na causes, so makakatulong. Pero matapos ang kontrobersyang kinasangkutan ng produkto, 2 buwan na nakakalipas, agad ipinatanggal ni Senador Legarda ang kanyang mukha sa mga billboard. Tumanggi magbigay ng pahayag ang United Shelter Health Products, ang distributor. Makinis na mukha din ni Senador Pansin Lacson ang makikita sa malaking billboard sa kahabaan naman ng EDSA. Serbisyo ng isang facial care ang kanyang iniendorso. Bagamat matagal na raw siyang kliyente ng facial care center, pinag-isipan niya raw ng gusto ang pag-endorso rito. Isang linggo nakalapag sa table ko yung draft na kontrata, hindi ko pinipirmahan kasi pinag-isipan ko yung mga criticisms. Sabi lang, masyadong vain, pero naisip ko, yung mga tao, lahat naman vain yung iba hindi lang umaamin. Kasi sino ba naman ang aayaw na maganda yung itsura mo, na maganda yung projection mo sa ibang tao. Ang facial care hindi rin nagpaunlak ng panayam sa amin. May ilang tumututol sa pagkakaroon ng commercial ng ilang politiko dahil para sa kanila, ito'y maagang pangangampanya. Noong Hunyo, naghain ng petisyon sa Commission on Elections ang kapwa nila senador na si Senator Miriam Defensor Santiago. Inalmahan nito ang pag-endorso ng ilang politiko. Para sa senadora, maagang pangangampanya para sa 2010 elections ang motibo sa likod ng patalastas ng ilang politiko. Yung iba ay ang sumunod sa batas, gusto talaga makakalamang sa kapwa, kaya dinadaan nila sa kunwari ay mga commercial model sila. Nakakatawa naman yun dahil hindi man sila ganun kaganda, kagwapo. Tapos, bakit ngayon lang sila nag-commercial model? Nanguna sa 2007 senatorial elections ang ilang politikong nag-eendorso. Pinakamaraming botong nakuha noon si Senator Legarda. Kumangatlo naman si Senator Lacson. At sa pinakahuling survey ng Hunyo ng Social Weather Stations, kabilang din sila sa pinakamataas sa pagkapangulo para sa eleksyon sa 2010. Pero git naman ng mga senador, hindi raw sila nangangampanya sa kanilang pag-eendorso. Hindi ko sinasabi doon na ako si Ping Lacson, iboto niyo ako. Wala naman sinasabi gano'n. Produkto yung ini-endorse ko. The COMELEC ruling was hindi naman pinagbawal. Until such time na ipagbabawal, then magko-comply kami. But I don't think I apply with regards to this question because I don't have billboards anymore. Noong Hulyo, naglabas ng desisyon ng COMELEC hinggil sa petisyon ni Senator Santiago. Sa isang resolusyon, sinabi nito na hindi raw sila ang tamang ahensya upang umaksyon sa inihaing reklamo. Wala raw kasing nilabag sa Omnibus Election Code ang mga politikong nag-eendorso. Maliwanag yan na ang premature campaigning ay mangyayari lamang kung meron ng kandidato. Wala pa namang kandidato ngayon, kaya hindi pa applicable ang Sections 80 ng Omnibus Election Code. Sa ilalim ng Section 79 ng Omnibus Election Code, tanging mga kandidato lang ang pinagbabawalang mangampanya sa labas ng itinakdang campaign period. Pero dahil malayo pang eleksyon, wala pa namang kandidatong naghahain ng kandidatura. At sa Senador Santiago, sumasalungat ang Section 80 sa Section 79 ng Omnibus Election Code. Kung tutuusin mo, hindi nga sila covered dahil hindi sila kandidato. Pero sa Section 80 naman, nakalagay doon, itong pagbabawal ng premature campaign ay dapat sundin ng maski sinong tao by any person, whether a voter or a candidate. Ayon kay Mon Casiple ng Institute for Political and Electoral Reform, ang probisyong ito ng batas ang ginagamit umanong butas kung saan nakakalusot ang mga politiko. Ginagamit na ng parang loophole. Kung hindi siya nagpa-file at hindi naman siya nagsasabing botuhin niyo ako,
hindi pumapasok sa tinatawag na partisan political activity. Pero otherwise, may mga aktibidad silang ginagawa na kung sa normal ba natin na pagtanaw ay talagang pangampanya na. Maging ang COMELEC, aminadong may problema sa batas. Hindi niya sinasakop yung panahon na katulad ngayon na wala pa namang eleksyon, so walang campaign period at wala rin dapat magtalang certificate candidacy, pero they are practically campaigning for themselves. Walang batas na sumasakop sa sitwasyon ngayon. Dapat meron. Isa ito sa mga isinusulong ni Nakasimple, ang magkaroon ng batas na babago sa ilang probisyon ng Omnibus Election Code. Magkaroon ng batas na matapalan yung ganong loophole. Halimbawa, i-specify talaga kung ano yung ibig sabihin ng pre-campaign period. Gaano kahaba ba yan? Pangalawa, ano dapat yung behavior ng kandidato sa panahon yan? Sa kabila nito, hindi raw ito sapat na dahilan para hindi mabantayan ng COMELEC ang mga politikong nakakalusot sa batas. Ang kanilang power sa electoral process ay plenary. Sa pag-regulate, sa tingin ko, yun yung kulang. Kasi pwede sila maglabas ng circular na bawal yung ganito at bawal ganyan. May power ang COMELEC ng gano'n. Pag nag-issue ng implementing rules ang COMELEC at sinabi, kahit hindi siya nag-file ng certificate of candidacy, ay premature campaigning na rin, di inamid namin yung law, hindi pwedeng gawin yan ng COMELEC o sino mang administrative body. Ang dapat gumawa niyan, Congress, yan nila yung law.